So, ito, update lang mga Lodi ulit, okay, sa Athene Network kasi nagkamali ako dito. Ngayon, ginawa ko, syempre, winidraw ko, okay, from the Athene app papunta sa MEX. Okay, MEX exchange. Ngayon, ang problema, hindi siya nagpapakita, pero sabi dito, withdrawal successful. So, ang ginawa nila, isinend nila, iba kasi isinend nila mismo dun sa, may link siya, okay, isinend nila mismo dun sa testnet network nila dito sa Athene Network. So mali yun. Dapat hindi na nila inalaw na inilagay dun yung mga address. Tapos ayan congratulations nakalagay pero wala sa MEX nagpapakita. So ngayon ang problema, pag pumunta ako, pumunta ako dun sa kanilang Telegram announcement. So andun yung announcement, may mga nagkamali din pala nung una pa dun sa BingX na ginamit nila yung BingX address from exchange Yun din ginawa nila, nag-send sila na-withdraw, kaso lang problema, hindi nagpapakita dun sa BingX. So, dapat pala ang ginawa is i-register dun sa yung MetaMask mismo. Okay? Yung MetaMask, Ethereum, ERC20, Ethereum Network, at yung token ng Athene dun makikita. Okay? Meron namang contract address, punta kayo sa CoinGecko. Ngayon, anong ginawa ko? Wala na, di ko alam kung anong mangyayari dito. Pero nag-submit ako ng form. Katulad dun sa mga BingX, sa mga nagkamali, sinend nila dun sa BingX address, merong form. Ako, MEX kasi to kaya nag-submit pa rin ako. Tignan natin kung ibabalik nila. Kasi may mga vesting pa pala. Hindi mo agad-agad mawi-withdraw to kasi kung lahat magwi-withdraw, di alam ko magdadump. Pero yun ang kanila parang 1,000 lang ata pwede ma-withdraw. Depende dun sa vesting mo, mga ganun. Hindi ko ginawa yun. Pero nag-submit na ako ng form. Kung ikaw, ganyan pa rin na withdraw mo pero hindi nagpakita, nag-submit ka ng form andun sa Athene Network nila. Punta lang kayo dun sa Athene Network, dun sa Telegram. So, ayan. May Telegram, itap mo yan, announcement dyan ng Athene, tapos pwede din support, nag-send din ako sa support nila, in-screenshot ko sila, nagpunta na, pero napunta dun sa kanilang test network, pero hindi dapat ganun, di ba? Kaya nagtataka ako dito sa Athene, parang, ewan ko, nagra-run lang ata ito nung scam, pero ganyan talaga nangyari, okay? So, i-check ko kung ibabalik nila, okay, isi-send nila. Sabi nga nila dun, pag pumunta ko sa Telegram, i-up dun sa form, kinukuha nila yung ERC20 o yung Ethereum Network na address mo sa MetaMask. Okay, yun lang ilagay mo. Okay, tignan natin kung ibalik nila sa akin, tapos yung ibalik nila yung pwede ko lang ma-withdraw. Okay, kasi nga merong limit pala. Tapos yung the rest is tignan ko kung babalik sa account ko. Basta ganun. Na-withdraw ko bigla nawala. Ganun. Nawala na. Nag-submit na ako. Kasi kung nagawa nyo yun, try nyo lang mag-submit ng form kasi mag-i-end down ng 23 yun sabi nila. Ngayong March 23. So, yan yung Telegram nila. Makita nyo. Ayan yung Telegram. Nakalagay doon, wrong wallet for on-chain ATN vesting. So, kailangan pang i-vesting natin. Basahin nyo. Pero sa akin, nag-submit lang ako ng form. Ito, this form. Okay? So, only Web3 wallet on the ERC20 network are eligible for on-chain AT&T vesting registration. So, sa akin, hindi ka nag-register. Hindi ko ginawa yun kasi wala na nga akong ATN na submit ko na, itinanggal na nila. So, mag-end to deadline March 23. Basta ako, nag-submit ako ng ERC20 Web3 wallet ko. Sana naman makita nila yung account ko na merong natanggal. Sana ibalik nila. Sayang naman yun. Medyo malaki naman ang price niya, diba? So, kung ganito na kinokontrol nila, hindi masyadong babagsak. Okay? Kasi syempre lahat magbebentahan. Kung hindi masyadong babagsak yung price, babagsak pa rin kasi may mga naka-withdraw na successfully nag-withdraw na sila pero limited lang yung binibigay nila. Mga iba, kaya vesting, nasa vesting period. So ayan, mga Lodi, wag nyong i-withdraw. Wag nyong i-withdraw dun sa mga exchanges. I-register nyo yung inyong ERC20 dun sa MetaMask. Or mag-submit kayo ng form. Okay, kung nagawa nyo na talaga. Kasi sayang mga Lodi. Yan lang.